Mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay isang bagong pivot table mga tropa na lesson. Lesson yan. Okay mga tropa, ituturo ko sa inyo yung bagong update sa paggawa ng pivot table. At sigurado ko matutuwa ka sa update na to. So simulan na natin. Sa mga tropa, yung lumang pivot table, pag gumawa ka, ganito lang siya. Okay? Ganito yung mga ginagawa mo. Ito is hindi naka-tabular form to. Ayan, ito yung parang default niya. Then, yung new na pivot table, mga tropa, ganito na siya. Okay? Pwede kang gumawa na ng parang icon, parang symbols, mga tropa. Ayan. And, pwede ka din gumawa ng sarili mong formatting. Okay? Ganyan siya, mga tropa. From this to this, mga tropa. So, paano yan gawin? Panoorin mo to. So, mga tropa, ito yung data natin, okay? Ginawa ko na tong table, mga tropa, no? Lagi ko sinasabi na dapat yung data nyo is lagi nyo naka-table. Kasi, para pag nagdagdag ka, nag-update ka na, refresh ka lang ng refresh. Okay? Hindi siya redundant kasi naka-table na, gagawa ka pa ng pivot table. Magkaiba kasi siyang report. Or magkaiba siya ng pagkatao. Magkaiba siya ng identity or magkaiba siya ng purpose. Okay? So, ito naka-table na siya, mga tropa. So, ngayon, gagawa na tayo ng pivot table. So, insert, mga tropa, pivot table. Okay? From table range. So, ito yung table name natin, mga tropa, expenses. So, new worksheet, then okay lang natin. Okay? So, ngayon, mga tropa, gagawa na tayo ng pivot table. Yung date natin, mga tropa, ilagay na yan sa filter. Tapos, position natin i-row. And then, saka natin ilagay yung name. So, ganyan siya. Tapos, total sa values. So, yan siya. Huwag nyo munang pansinin to, mga tropa, yung may difference, ha. Kasi, eto na kasi siya, eh. Nasa isang workbook lang kasi yung ginawa natin. Kaya, nagkaroon na siya niyan. Pero mamaya, papakita ko sa inyo paano yan ginawa. So, ito na yung simple pivot table natin, mga tropa. So, yung unang improvement or yung unang update sa pivot table, mga tropa, kung mapapansin nyo dito, kung paano nyo finormat yung numbering mo dito. Ayan, numbering mo dyan. Ayan. So, ito, may comma na, may decimal. Ganon na din siya dito. Naka-decimal na siya, may comma na siya sa separator. So, yan yung unang update ni pivot table. So, yan na, pinaganda niya na hindi mo na kailangan pang i-format. So, ngayon, mga tropa, dito, maglagay tayo ngayon ng, nakalimutan ko ilagay yung budget dito. Ayan, dalawa pala siya dapat. Nakalimutan ko. Ayan, kasi comparison nga pala yung gagawin natin. So, ayan siya. So, ngayon, maglalagay tayo ng difference, mga tropa, para makita natin kung sino ba yung nag-over budget sa mga employee natin and department. So, paano yun? Eh, wala naman siya dito sa data natin. Okay? So, magdadagdag tayo ngayon dito sa pivot table natin mismo. Dito natin idadagdag yung kailangan natin na report. Hindi na doon sa master data natin. Pwede nang diretso sa pivot. Paano yun? Dito kay pivot table analyze, field item, may down arrow yan. Sa calculated field, ayan, yung name, mga katropa. Anong name ang gusto nyong ilagay? So, ito yung sinasabi ko na difference. Ewan ko kung pwede pa rin siya. Dahil may difference na ako dun sa isa. Yan na lang, DIFF. Baka kasi hindi siya pa pwede. So, yung formula natin, mga tropa, simple lang. So, ngayon, ang gagawin natin is budget, double click, minus total. Ayan. So, yan lang yung formula na gagawin natin. Minus lang. Then, click mo na yung okay. So, ayan na siya, mga tropa. Okay? So, makita mo na dito yung difference nila kahit wala naman siya dito sa master data natin. So, ngayon, mga tropa, i-edit na natin. Kasi ito na yung report natin, eh. I-edit na natin yung pinaka-data natin, yung pinaka-itsura ng pivot table natin. So, yung una natin gagawin, ito, delete natin yan. Yan, delete natin yan, mga tropa. Then, ito, mga tropa, ayaw natin makita na may sum of total, sum of budget, sum of difference. Okay? So, ngayon, paano natin gagawin yan? E, pagka tinanggal lang natin na ganyan, yan, di ba? Pag in-okay natin, ayaw tayong i-allow ni Excel or ni pivot. So, para maano natin na ganyan, so, either maglagay ka ng space sa unahan or maglagay ka ng space sa dulo. So, sa dulo na lang tayo, mga tropa, maglagay, then click okay. So, yan. So, ganun
ganun din gagawin natin dito. Yan, sa dulo natin ilagay. Then, ito mga tropa, ganun din. Yan, space sa dulo. Okay, so ayan siya mga tropa. Tapos nakikita nyo mga tropa, bawat update ko, nakita nyo automatic siya na fit sa bawat column. Mamaya papakita ko sa inyo paano yun nangyari. Tapos, dito sa dulo, yan, grand total, pwede nyo palitan yan. Click nyo dyan mga tropa, then lagay nyo total expenses. Kung gusto nyo lang palitan mga tropa, then enter. So yan, pwede. Pag-refresh nyo yan, automatic pa rin yan, hindi yan mawawala dyan. So ngayon mga tropa, yan, di ba? Inedit na natin. Ngayon, gawin natin yung itsura naman ng table natin, okay? Na ano na natin yung formatting niya eh. Ngayon mga tropa, tanggalin natin ngayon itong mga minus na yan, okay? Para hindi ma-alter nung mga pagpapasahan natin na pwede sila mag-collapse and collapse, di ba? So, paano yan? Yan, pivot table analyze, tapos, ito yung button mga tropa yan. Click nyo yan. So, nakita nyo to. Ayan siya. Nawala na siya. Para hindi na mag-collapse and collapse pa yung mga pagpapasahan. No? Yan na yun. As is na siya. Okay? Tapos, mga tropa, kung gusto nyo magkaroon ng sarili nyong design dito, yan. Diba ito kasi, punta tayo kay design. Yan, diba? Ito siya. So, design siya ni Excel. So, kung gusto nyo palitan, kunyari. So, ako kasi nag-create na ako. Ito siya, oh. Yan. So, pag hinover ko, ayan siya. May kita nyo yung pangalan ko, V. Ayan, oh. So, kasi yan yung design na gusto ko. Kunyari, click ko to mga tropa. Ayan siya. Okay? Yan na yung design na ginawa ko para sa akin. So, paano yan nangyari? So, kunyari, punta kayo. Ito, kunyari yung gusto nyo. Okay, none. Okay, yan yung gusto nyo. Click nyo yan. Then, ito siya. Diba? Yan, yan. Yan yung gagana na formatting. Tapos, punta uli kayo doon. Light. Ito. Wala siyang duplicate. So, ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng i-alter or i-edit. So, kunyari, ito yung pinili nyo, yan. Then, duplicate nyo siya. Then, pangalanan nyo. Yan, ganyan yung pangalan natin kasi may V na ako kanina. Yan, tapos, ito mga tropa, nakita nyo mga naka-bold. Ibig sabihin, yan ay may mga formatting na nasa loob na siya. Okay? Pinormat na siya ni Excel. So, itong mga wala, yan, hindi naka-bold. Yan yung mga walang formatting applied. Okay? So, ngayon, i-edit natin mga tropa. Kunyari, yung full table, ayan, format. So, ibig sabihin, yung buong table to, yung buong itsura niya. So, sa font mga tropa, as is lang natin siya kung ano yung font style niya. Ayokong i-strike through, yan. Black lang yung gusto ko. Tapos, border niya is, ang border niya ay, gawin natin wala. Tapos, black. Gusto ko black. Depende sa trip nyo mga tropa kung gusto nyo aesthetic or ano. Ayan, pwede naman gusto nyo going white, gray, yan. Yung hindi masyado masad sa mata. Ganyan. O, gawin natin gray. Ayan. Tapos, yung border niya ng whole, as a whole is, kunyari, blank lang siya. Pwede nyo naman siyang balikan mamaya kung ayaw nyo na. Or gusto nyo pang i-edit. Ayan. I-okay ko siya. Tapos, para isang format na lang tayo mga tropa. Itong filter na nasa taas, hanapin ko siya. Filter, label, format natin yan. Ano yung color natin kanina. So, sige ito. Tapos, inan ko. Pero ang gusto ko, ito, nandito lang siya sa ilalim. Para ito lang ang may guhit. Then, click natin okay. Then, tapos, header row. Ayan, format natin to. Then, mas lighter, lagay natin. Or black. Yan. Tapos, lagay ko nito. Then, taas at baba. Then, click OK. Tapos, subtotal. Ito. So, yung grand total, palitan natin yan. Gawin natin block. Then, tapos ito. Yan, at ito. Then, OK. So, ngayon, kunyari mga tropa, titingnan natin kung okay na yung itsura. Then, click natin muna yung OK. So, ngayon, hindi pa yan magte-take effect. Ngayon, punta tayo. Hanapin natin si VTV. Ito. Then, pag-click natin yan, ayan na siya. Okay? So, ano ko dito para makita nyo yung, ayan. So, ito na yung itsura niya, mga tropa. Okay? So, ito, edit natin to kasi may guhit pa. Diba? Sabi ko, dapat isa lang. Tapos, tingnan natin. Ito na, okay na siya. Pero, walang mga guhit. Ito, gusto ko may guhit yan. So, edit natin ulit. Paano mag-edit, mga tropa? Punta ulit kayo kay design. Dito, ito mga katropa, right click, modify. So, hanapin natin ngayon ito. First, ito pa in-edit natin kanina. Ayan, format. So, ito ay dito lang.
Yan, tapos yung mga row, yan, edit natin yan. Gusto ko ng block and ito at ito. Then ito. Okay? Okay. Ayan. So, nawala na yung ano dito mga tropa, no? So, ganyan mga tropa. Simple lang yung ginawa natin ngayon na data, na itsura ng ano natin, pivot table natin. Ngayon, gawa tayo mga tropa ng symbols. So, paano yun? Ito, ilagay uli natin dito. Ayan, mga tropa. So, anto ko ha. So, ngayon, mga tropa, ayan. Ito, iulitin natin dito. So, 2 beses na siya. Then, ito, i-delete natin. Naglalagay lang tayo ng space para, ano. Then, ito, mga tropa, gagawin natin symbol. So, paano yun? Right-click. Then, format number. So, custom. So, ngayon, mga tropa, gagawa tayo ng positive and negative numbers. So, paano yun? So, lahat ng positive numbers ay dapat may pagitan siya ng semicolon. So, kunyari, 5, tapos semicolon, tapos 5, semicolon, ibig sabihin, yung unang 5 is positive. Then, after no semicolon is negative na yun. Okay? Basta may separator siya ng semicolon. So, ngayon, yan, ito at ayan, diba? Yan yung dalawang semicolon. So, ngayon, gawa tayo mga katropa ng Windows period para lumabas si emoji. Yan. So, punta tayo kay symbols. Hanap tayo ng symbols na gusto natin or gusto nyo na makita dun sa parang report nyo. So, bilog lang yung, ito na yung pinili ko, bilog. Then, close na natin si emoji. Tapos, dito sa unahan, mag-bracket kayo mga tropa. Hindi yung curly bracket as in bracket lang siya. Then, lagay natin blue. Pag positive numbers, blue. Then, close. Tapos, ulitin na lang natin para hindi natin, copy na lang natin. Yan. Copy natin yan. Paste natin dito after ng semicolon. Ayan, paste. Ayan. Tapos itong blue, gawin natin red. Yan. So, ganyan siya mga tropa. So, ibig sabihin, ito, positive numbers. Then, after semicolon, ito ay negative numbers. Okay? Then, click natin yung okay. So, ayan siya mga tropa. Naging positive and negative numbers. So, kung alam niyo yung mga coding ng numbers or ng colors pala, pwede nyo ding i-type dyan. Color, tapos 43, color 54. Kung anong gusto nyo yung color mga tropa, yung pinaka-shades of colors is pwede nyo ilagay dyan. Tapos mga tropa, last na editing yung gagawin natin is maglagay tayo ng spacing dito sa bawat row or bawat matapos. So, kay design mga tropa, then dito kay blank row, insert blank row after each line. Yan siya. Para mas maganda siya tignan. Okay? So, ganyan siya. So, ganyan na tropa yung pinaka-update ng bagong pivot table sa Excel. Pwede ka nang gumawa ng sarili mong design and pwede ka na mag-edit dun ng mga title heads. Okay, mga tropa? So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan i-hit yung like button. Share this video para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Tell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!